sa kasalukuyang panahon, sapagkat mayroon din sa panahon ngayon na patuloy ang kanilang pagsiselebrate. Pangalawa ay magsisidating po yung mga kapatiran natin na nagsagawa ng Hajj. Alam mo naman na kapatid, na in the past ay yung pagdating ng mga Hajj sa amin ay para bagang pistahan. Parang sapagkat ang anong tawag nito, pagdating nila ay mayroon silang mga daladalang anong tawag nito, mga pasalubong at mga kuminsan mayroon din mga pagkain galing sa Middle East, katulad ng mga dates. Yan. Mayroon din mga carpet. Naman carpet, ng panahon na ang paniwala natin sa carpet ay lumilipad. So sobra naman 'yon. Anyway, itong mga panahon na ito ay isang tinaguriang masasayang araw, maligayang araw sa buhay ng mga Muslim, sapagkat nagsunod-sunod na itong mga kasiyahan. Unang-una ay nagdiriwang tayo ng Eid al-Fitr sa pagtatapos ng Ramadan. Pagkatapos ito naman Eid al-Adha. Ito naman pagdating ng mga Hajj. Itila ang mga kapartiran natin ng mga Muslim ay masaya at mapayapa sa kanilang mga komunidad. Yan po ang hangad ng bawat tao, na sila ay maging masaya at maging mapayapa. Madama nila ang tunay na kapayapaan. Kaya makikita natin sa mga Muslim area na ang pagdarating ng mga Hajj ay naglalagay sila ng mga decoration. And sa amin yung mga bamboo tray ay ginawa namin na yung arko sa daan, tapos may mga decoration, nilagyan namin ng mga colorful so napakaganda yung itong tradisyon ng mga Muslim sa pagdating ng mga Hujjaj. Sapagkat ito ay dapat din ipagdiriwang, sapagkat ang tao naman na nag-Hajj ay kapag hindi siya nagkaroon ng prohibition doon sa kanyang pagsakaw ng Hajj, ay para bagang siya ay katulad ng bagong ipinanganak galing sa sinapupunan ng kanyang nanay. Na walang kasalanan. So, parang sanggol Kaya iyon ang pinagdiriwang ng mga kapatiran ng mga Muslim, na dumarating yung taong walang kasalanan, sapagkat ito ay humingi ng kapatawaran sa Allah doon sa Masjidil Haram, sa Kabatul Musharrafa. So ganun po mga minamahal naming mga taga-subaybay, ang bawat kilos ng mga Muslim ay ayon sa kanilang pananampalataya, bilang pagpapasalamat sa mga kautusan ng Allah, sapagkat na pagbigyan nila yung isa pang kahilingan ng Allah sa pagsasagaw ng Hajj, so sila ay masaya. Ngayon, patapos na yung tinatawag na Dhul Hijjah, yung tinatawag na Hajj season. Ang papalit naman yung bagong taon na mag-umpisa ito sa buwan ng Muharram. Ang traditional ng mga Muslim ay hindi po sila nag-celebrate dito sa Muharram, hindi katulad sa Christian o sa ibang pananampalataya, na pagdating sa New Year ay napakabungga yung celebration. May mga napuputulan ng kamay, at sumasabog yung mga bintana ng bahay, ay yung mga bubong ng bahay, dahil natatamaan ito ng mga paputok. So meron panahon ng pagkasira, may panahon ng pagputol ng kamay. Ito ang itinuturo nilang season nila. Tinuturing nilang maligayang araw. So hindi naman pwede na sabihin natin na maligayang araw yung naputulan ng kamay, o natamaan ng bala, tapos nagkaroon ng pinsala ang kanyang katawan. So ang mga Muslim ay hindi po nagdidiriwang ng tinatawag na Amun Jadid o New Year, sapagkat hindi po ito bahagi ng kautusan ng kanilang pananampalataya. Subalit ang Muharram ay itinuturing ng mga Muslim na bilang panimula sa bagong taon. At ang kanilang ginagawa rito ay nagbibigay sila ng zakat.
Ang zakat po ay pangatlong haligi ng pananampalatayang Islam. Ang unang pananampalataya ng Islam ay ang pagtalima o pagsaksi na walang Diyos maliban lang sa isang Diyos. At ang si Prophet Muhammad, siya ang sugo ng Allah. Pangalawa is to observe the prayers. Yung pagtatayo ng sala 5 beses isang araw. Yan ang pangalawa. Sapagkat kahit ang tao ay mayroong sakit, basta mayroon siyang condition sa pag-isip, hindi po yan exempted sa pagtatayo ng prayers. Kahit siya ay nakahiga at hindi niya kayang tumayo, ay kailangan magsagawa ng prayers. At pangatlo, at ito ay kasunod doon sa prayers, ay ang pagbibigay ng zakat. Maalala niyo mga minamahal naming mga taga-subaybay, yung mga nagbabasa sa inyo ng Quran. Kapag nabanggit sa Quran ng aqimus sala, ibig sabihin ng aqimus sala is observe the prayers. This is a command. Pinag-utos ng Allah, observe the prayers. This is a command. Then, right after that, ay kasunod ang wa'atuz zakah. Ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay nagsala, that is an spiritual. Kapag ikaw ay nagbigay ng zakat, ay is more on material. Hindi ba? So, hindi po pwede na maghiwalay yung spiritual at saka yung material. Yan ang tinatawag na balance of life. Ngayon, in Quran, ay mababasa po natin sa pambungad pa lamang ng Quran nung sinabi ng Allah sa suratul Baqarah, sinabi ng Allah, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Those who believe in the ghaib or in the unseen and perform the salah, iqamus salah, and spend out of what we have provided for them, such as give zakat, spend on themselves, their parents, their children, their wives, and also give charity to the poor, and also in Allah's cause. Yung in Allah's cause, yung tinatawag na fisabilillah, yung pagbibigay sa o pagtutulong sa mga masjid at pagtatayo ng mga madrasa upang matuto ang ating mga kabataan na malaman nila ang kanilang relihiyon. Ito ay bahagi po ng fisabilillah. So ito pong nabanggit dito, and spend out of what we have provided for them. Alalahanin po natin na ito pala ang lahat ng mga yaman o salapi na dumadaloy sa ating mga bulsa at sa ating mga palad. Ay ito po ay lahat po yan pag-ari ng dakilang lumikha. So, hindi naman sinasabi ng Allah sa atin na yung kinikitan nyo ay kalahati ibibigay niyo dun sa aking mga alipin na mahihirap. Subalit, ang sinasabi lang ng Allah, biro nyo mga minamalamin mga taga-subaybay, you spend only 2.5%. Kung mayroon kang 10,000 is magkano yung 250 pesos lang. 10,000 yun. Ay yun, ibibigay mo pa sa kamag-anak mo na nangailangan. Kasi ang priority mo, yung kamag-anak mo na nangailangan. So, yan ay bahagi ng pagsunod sa kautusan ng Allah. At kapag ito ay sinunod ng tao, ginawa ng Muslim, hindi lamang maging masaya yung binigyan mo, pati ang Allah ay maging masaya rin sa iyo. At pati yung mga anghel ay pagdasal nila na dagdagan ng Allah ang kinikita mo, sapagkat ikaw pala ay mapagkatiwalaan. Alalanin po natin na lahat ng kinikita natin dito sa mundo ay pag-aari ng Allah. Ibinibigay lang ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman niya kung sino sa inyo ang mapagkatiwalaan. So, ang tinatawag na ito pong zakat ay nalululan sa tinatawag na economic system in Islam. So,
ang economic system of Islam is very transparent. But in the case of the Western countries, they have given rise to enormous problem due to its failure to meet the need of new conditions. It represents a continual struggle between the capital and the working class, and thus there will be no peace on earth as long as the economic problem is not solved. So napakalinaw na ano ito, brother, na kaya pala nagkakaroon tayo ng kaguluhan dahil sa hindi patas na pamamahagi ng yaman sa mga taong nangailangan. Ay ang daming mga taong nangailangan eh. So kailangan huwag naman tayo maging maramot, ha? Kung mayroon tayong mga kapitbahay na higit na nangailangan, mas maganda yung utangan mo na lang, ha? Bigyan mo ng puhunan para after a period of how many days ay babayaran niya sa iyo. Huwag mo naman tubuan, ha? Para yung community at saka yung neighborhood ay magkakaisa na sila ay sasaludo sa iyo. Sapagkat ikaw pala ay makawang gawa. So, kapag naman ang tao ay maging maramot, ito po ay nagdudulot ng kaguluhan sa isang community. Kaya po mayroon tayong tinatawag na mga insurgency. At karamihan sa mga taong nakikibaka o mayroon tinatawag na armadong pagkikibaka ay mga taong kapit patalim. Bakit po nagkaroon yan ng mga NPA? Nagkaroon ng mga NPA yan, sila ay tinatawag natin na armed struggle of the NPA dahil nakikita nila yung hindi patas na pagbabahagi ng yaman sa ating mga taong bayan.